So how's it going mga kamatis, mga kaibigan? Ituloy po natin yung saga nitong KK Buloy. It's very interesting kasi merong pirmahan na nagaganap sa Senado para ipigil yung contempt ruling kay Kibuloy. So explain ko lang muna sa inyo yung nangyayari. Pakinggan natin ang balita. Na inilalako ni Senator Robin Padilla. Layunin nitong babasura ang contempt order ni Senator Risa Ontiveros laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. So kita mo, dito na lalabas yung mga kakampi ni Kibuloy sa Senado. Yung mga DDS. Mga DDS na walang kwenta. Mga pakyo kayo. Latiko. Na 3 beses nang hindi sinisipot ang patawag ng Senado. Kabilang sa pumirma sina Senador Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Christopher Go at JV Ejercito. Of course, palakpakan po natin si JV Ejercito, ang anak ni Erap Estrada. Alam mo yun, at least natauhan na. So, paano ba gumagana tong mga contempt ruling na to? Okay, so apparently ang Senado at saka ang Kongreso meron silang kapangyarihan i-contempt ang tao kapag hindi mo sinunod yung mga parliamentary procedures nila sa kanilang mga hearing in aid of legislation. Now, sa korte kasi meron din contempt of court, 'di ba? Meron direct contempt at saka indirect contempt. Ngayon, apparently ang Kongreso at Senado pala ay pwede lang silang magbaba ng contempt ruling. Mas mabilis silang magbigay ng contempt ruling compared mo sa court. Kasi ang court, of course, yung due process doon mas mahaba. Sa Senado naman, mas mabilis, 'di ba? Kasi nga biruin mo, may subpoena agad after mapakinggan nung committee na si Kibuloy. Ang daming kalokohang ginagawa. Ipatawag na yan kaso hindi siya umattend. So doon sa hindi niya pagsipot doon sa subpoena ng Senado, ayun na nga, binigyan siya ng 3 contempt na sanctions. Ayun nga lang, wala ayaw niyang umattend. Tapos ngayon, nagda-damage control itong mga DDS senators na to, na isa dyan si Senator Robin Padilla. Congratulations. Boo! And of course, yung mga DDS, alam nyo naman yan. So, iwasan nyo na lang yan kasi si Bongo kasi up for re-election yan. Matik na yan, na X yan. Diba? Ang hilig nila sa pirma. Galit na galit sila sa pirma. Sila din pala nagpapapirma. Diba? Yan yung ini-issue nila sa Kongreso eh. Pirma-pirma eh. Sila din pala. Mas matindi pa, manyakol pa yung pinoprotektahan. Mali naman yun. Wag ganun. So, isa dito din si Cynthia Villar, okay? Alam naman natin yan. X na rin yan. And of course, ngayon, again, kung meron tayong binubu, meron din tayong papalakpakan. Natauhan si Senator JV Ejercito na anak ni Erap Estrada. And of course, si Miss Amy Marcos, matik na yan na kumampi sa kalaban sa mga DDS, mga kamatis, mga kaibigan. So, ang masakit dyan kasi, babae kasi si Miss Amy Marcos. And mga babae kasi yung biktima. Ito, pakinggan natin to. Galing sa kanya. Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. May due process din naman yan. Pero yung proseso or yung due process sa magkabilang branch ng gobyerno, legislative at saka judiciary, magkaiba yon. Pero meron pa rin due process. And hindi naman lang basta pinapatawag siya ng committee, di ba? Maraming hinarap na ebidensya. Kaya nga, ikaw, madam, habang maaga pa, wala na rin sa tingin ko. Hindi na hopeless case na yung galaw nitong ni Miss Amy Marcos. So, siguro mas maganda, basahin natin yung sinabi ni Senator JV Ejercito kung bakit niya rinetract yung kanyang pirma. Kasi, umatras na si Senator JV. Tama lang naman yun. Sabi niya dito, after thoughtful contemplation, I would like to respectfully inform you
of my intention to withdraw my signature affixed in the document objecting against the contempt order towards Kingdom of Jesus Christ, Pastor Quibulay. Palakpakan natin. Tama lang yun. Suportahan natin yung advokasya ng ating gobyerno na panagutin itong mga DDS na to. Na kung ano-anong katarantaduhan yung ginagawa nila under Duterte, ngayon kasi nakahanap na sila ng katapat. Diba? Tama lang yun. Kasi ito, magandang ehemplo na ipakita ni Senator JV sa kanyang mga kapwa-senador na tama lang talaga na ipaharapin itong si Quibulay. No one is above the law. Diba? Tama. Yeah, ganun yan eh. Correct. Ayan serious allegations of, yun nga, during the last committee hearing of the Senate Committee of Women, Children, and Family Relations and Gender Equality have promoted me to review carefully the facts, witnesses, testimony, and additional information. Okay, recently I was also informed that the Department of Justice is already pursuing charges of abuses and qualified trafficking versus Quibulay. So yun na, di ba? This brought me to the decision to withdraw my signature. Okay? Palakpakan natin yan. Correct, di ba? Maganda yun. So, pasalamatan natin yung ating current administration ngayon. Sila PBBM, sila Senate President Zubiri, and of course, yung inyong paborito na si House Speaker Martin Romualdez na alam mo yun, they are not backing down against this DDS. And of course, sa China, di ba, nakita naman natin, talagang pinupush out nila yung, talagang pumapalag sila or nagsasalita sila laban sa China. And dito rin, kasi nga, it's about time na makahanap ng katapat itong mga DDS na to. Kasi, kung hindi, walang mangyayari dito sa Pilipinas na to. Tama lang yon na ma-uncover yung mga ginagawa nitong si Quibulay kasi nga, kaya lang naman yan malakas noon because nasa administrasyon yung mga tropa niya. Diba? Ngayon wala na. Iyak na lang. Iyak tawa ka boy. Sabi nga nila. Diba? So, sana lang yung ibang senador, okay na yan. Wag na kayong pumirma dito kay Robin Padilla. Last niya na yan. And kayong mga botante, malapit na mag 2025, iwasan niyo po yung mga kagaya ni Miss Amy Marcos, nila Bato, sino pa ba yun? Sino pa ba up for re-election? Si Villar at saka of course si Bongo. Di ba? Tama na. Stop na. Top na yung katangahan dito sa Pilipinas at tama na yung natuwa tayo sa Wonderful Tonight at saka sa mga kung ano-anong BS ng mga DDS. O yan lang naman yung sa akin for today. Sana naging updated kayo. Gege mga lods.